The other night, I think, in-expose ko sa inyo ang yung audio video o audio message ni Liza Ahas Arenta Marcos kung saan siya po ay nakiusap sa asawa ni then DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. Na si Louie o Maria Lourdes Barcelon. Alright? Ngayon, din sa kakapapasok pa lang at kakilala pa lang sa akin, pwede nyo balikan yung part 1 natin. Pero ngayon po may nakuha tayong detalye. Kumbaga, detailed, okay? Sa ating mga informante na suka na dito sa katarantaduhan ni Liza Marcos at ni Kuting Jr. So ito pong extraction o pandurukot sa mga bata, minor de edad, 2 bata mula sa kanilang dinukot, inagaw sa kustodiya ng kanilang ina, ay isa pong high crime, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito po ay pag-agaw sa karapatan ng ina na yung pangangalaga ng kanyang anak ay inagaw sa kanya ni Liza Araneta Marcos. Ginamit ni Liza Araneta, ulit-ulitin ko mga kababayan, ang First Lady Ahas, ginamit ang kapangyarihan, ang koneksyon para dukutin illegally ang mga bata. So, papakinggan uli natin. Okay? Ang isyong ito, nagkaroon ng pag-aaway ang mag-partner. Kasi itong si Francis Chua at ang kanyang partner ay hindi sila kasal. Right? Pero may anak silang 3. Okay. Konting background lang, itong si Francis Lloyd Chua, mga kababayan, ay kaibigan ni Liza at ni Marcos Jr. at ayon sa ating informante, kasabwat sa mga illegal activities nila sa loob ng gobyerno. Kumakamal ng milyon-milyon o maybe billions now, lalo na ngayon, na minamaniobra ni Liza Marcos o Liza Araneta. Magkatuwang sila. Actually, maraming personalities involved here. Dito sa pangdurukot o pagkumpas ni Liza, pag-mastermind, sangkot po dito ang AFP or yung ISAF. Okay, under ISAF. Sangkot po dito ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Justice, Philippine Consulate General in Turkey. Okay? Si Liza, si Chua, si Marcos Jr. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ang gobyerno ni Kuting Jr., ni Marcos Jr. ay isang malaking sindikato. Napag-alaman ko mga kababayan na ang nanay ng mga bata, which is ang biktima, ay naninirahan na sa Turkey. Okay? Dahil nga meron silang pag-aaway ng kanilang asawa, not asawa, ng kanyang partner na si Chua. Okay? Magkaaway sila. So in 2021, nasa Turkey na itong nanay at ang kanyang anak, 3 anak niya doon kay Chua. Okay? Actually, meron siyang 4 na anak, pero anak niya kay Chua 3. Alright. So, mga palangga, itong mga impormasyon na ito, galing ito sa mga concerned people na nakapaligid din kay Liza Marcos dahil sukang-suka na sa ginagawa niyang high crime nga at illegal paglabag sa karapatang pantao, paglabag sa batas, lahat na. So, 2021, ang ina, okay, ina ng mga anak ni Chua ay nasa Turkey na. Okay? So, mayroon silang nagki-claim itong si Chua ng kustodiya ng kanyang anak. Alright? Na gusto niya siya ang mag-aalaga sa anak. Pero, actually, nasa custody ng nanay, siya yung may karapatan dahil mga minor age pa ang mga bata. So, kaya nabitbit niya yung mga anak niya
noong 2021 sa Istanbul. Come 2022, February 2022, yun yung pinarinig kong boses sa inyo ni Liza Ahas Araneta Marcos na nakiusap po siya sa asawa ni DFA Secretary nung time na yon, Teddy Boy Locsin Jr. Nakiusap o kinasabwat niya. Paparinig ko po uli sa inyo para mas detalyado. Doon sa mga nakanood sa part 1, mas intense ang ating information ngayon. Okay, here. Play natin muna ang boses ni Liza. Again, ang boses niyang ito ay tinawagan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Okay? Para tulungan ang kanyang kaibigan na kasabwat sa mga illegalities na si Francis Chua para dukutin ang mga bata at ang isa pa i-extradite o dukutin pati ang nanay. Yun yung additional information natin. Hindi lang ang mga bata ang gustong ipadukot ni Liza, kundi pati ang nanay kasi ayon sa ating napag-alaman ay may impormasyon o baka may impormasyon itong nanay na magkasabwat, si Liza, si Chua, at marami pang mga sindikato. Ito na po ang audio. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look, with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents, not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor, so now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Hi, Louie. Okay. Narinig niyo ba? Maliwanag ba sa inyo yon? Okay po ba? Right. Ngayon, mga kababayan. Sabi ni Unos, nakalimutan mo yung Okada. One at a time palangga, hindi ko nakalimutan yan. Yung boses na yon, Pebrero, taong 2022. Kung narinig ninyo ang sinabi ni Liza, itiwanan natin uli, na sinabi niya, Hi Louie, ang tinatawagan po niya asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., dating DFA Secretary. How are you? I'm here in Bacolod campaigning for my hubby with Marie Chris. And, may iba pa siya makasama, whoever. Okay? Sabi niya dito, the reason why I called you is I have a favor to ask you. Sabi niya, we gave na to Mila, but syempre, iba pag tumawag ka, di ba? Magaling siyang magdrama na parang pasweet-sweetan ang demonya. Sabi niya, good friends of us, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, Turkey, so he went to court. Okay? Ang ibig sabihin nito palangga, si Chua ay nag-file, okay? Nagki-claim siya nag-file siya ng parental abduction sa nanay ng kanyang mga anak. Okay? Tapos nag-file din siya, parental abduction pa lang nung time na yung tumawag si Liza. Nag-file siya sa court, kaya pinaburan daw siya ng korte. Sa tulong ni Liza Marcos, syempre, sa peke ng mga lahat. Okay, later on, maluloka kayo kung ano pa ginawa ni Liza. Sabi ni Liza, the judge issue an order in his favor. So, now we're having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So, Mila has all the documents. So, I won't bore you with the details. But if you could, sabi niya,
na kay Mila, yung binasa natin kanina, ay kahapon pala, okay, yung Milagros na taga DFA. Sabi niya, and just give a little push, everything is above board. So naayos na ang mga dokumento. Sabi niya, don't worry, I'm very good at that. But yeah, that's it. So, I hope to see you soon. Okay? So mga kababayan, inayos niya February 2022. Ngayon, ano ang nangyari dyan? February, hindi pa presidente si Kuting. March, April, gusto ko lang maging sunod-sunod ito, mga palangga. Right? March, April, May, June, April, mga kababayan, dahil hindi na-push for whatever reason, hindi pa na-extract yung mga bata during that time, dahil ang kinaso ni Chua ay parental abduction. So imagine mo, kinasuhan ang sariling nanay na inabduct daw, pero hindi naman inabduct kasi umalis ang mga bata, umalis ang mag-ina dahil nga may right siya bilang isang ina at nasa peligro yung kanyang buhay. So mga kababayan, April of 2022, imagine that voice call ni Liza ay February yan of 2022. April 2022, finailan ng panibagong case ang nanay ng mga bata. Ang finail po sa kanya ay maliban sa parental abduction, human trafficking. Okay? At what else? Human trafficking at extraction here. Okay? Human trafficking and also pinailan siya ng large-scale illegal recruitment. Okay? Nung 4 na bogus na tao. Okay? Large-scale illegal recruitment. Okay? 2 yung case. Dali natin. Abril, pinailan siya sa tulong ni Liza Araneta Marcos. At yung 4, napag-alaman natin, yung 4 na nag-file ng large-scale illegal recruitment ay mga taong bogus 4. Ibig sabihin, walang personang ganun, ayon sa ating impormasyon na nakuha. So nag-invento si Liza, kaya dapat managot ang puwaka ng inang babaeng ito sa batas. At dapat sabi kong kung may bitay, mga palangga, yun ang nararapat na parusa sa kanya at ang kanya mga kasabwat. So that was April. So dahil naging presidente na nga sila, di ba? Naging presidente na si Kuting, mas lalong lumakas ang kanilang pag-aabuso sang batas. So itong 4 na bogus na ito na inimbento nila, the reason why finailan ng kaso, itong nanay, actually it's not dahil i-extract ang mga bata para maiuwi siya sa Pilipinas para gurgurin. Bakit siya gurgurin? Kasi ang kanyang partner at si Liza at ang iba pang mga personalidad, hindi na muna natin babanggitin para hindi maalarma. Mga kababayan, ay gusto siyang pauwiin nga para gurgurin. So, paano siya mapapauwi? Again, siyempre, kapag ikaw ay pinailan ng kasong gawa-gawa ng kaso, fabricated crime, katulad ng ginawa nga sa akin ni Liza through Taberna. You know that. Pero hindi na ako lalayo. Pinapaalala ko lang sa inyo. The same pattern. Siyempre, nasa Turkey, etong nanay. I hope nanonood siya. Manawagan tayo, sana magsalita siya, sana tumapang siya para marinig ng buong mundo. Kasi yung mga information na ito nakukuha natin, ito yung mga taong naaawa sa kanya na hindi niya kilala. So anyway, mga kababayan, siyempre, mayroong hearing na binigyan na ng subpoena, tapos hindi siya nakasipot kasi nga nasa Turkey siya. Diba? So hindi siya nakasipot, nag-issue ngayon ng warrant of arrest. Okay? Warrant of arrest para madukot na siya at ang kanyang mga anak pabalik sa Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, okay. Extraction, tingnan ko lang yung ating dokumento.
So dumating na po yung buwan ng Hunyo, yeah, wait a minute. June of 2028, nabanggit ko to kanina. June 2028 ay hindi pa rin nadudukot itong nanay at ang mga bata. Kaya nag-follow up itong RTC na maraming bayaran dyan sa RTC, mga palangga. Right? Ang sabi nito, nag-order. Before this court is a manifestation and motion dated June 28, 2022, filed by the prosecution praying that an order be issued directing the Department of Foreign Affairs to cancel the Philippine passport of the mother of the children. So ayan, pag-usapan niyo. So pinapa-cancel na ngayon ni Lisa, ni Chua at ang kanilang mga kasabwat sa DFA. Alright? Bago pa umupo si Kuting. So kasabwat dito, si Teddy Boy Locsin at ang kanyang asawa. Kaya ito, naririnig nyo, kailangan yung sagutin ng taong bayan at kailangan ninyong magbayad sa mga kasalanan ninyo sa pagpaparusa sa isang ina at sa kanilang mga anak, sa kanyang mga anak, na very traumatic experience ang ibinigay ninyo sa kanya. So ulitin natin, June 28 ay pinakansila ng RTC at ang kanyang passport. Alright? So true enough, kinancel nila. Ano nangyari dito? Okay? Extraction, ito. So hanggang sa July 12 nga, mga kababayan, ay again, sa pakikipagsabwatan ni Henry Bensurto Jr., Assistant Secretary ng DFA during that time. This is July 12, 2022. At itong si Bensurto na to, si Henry S. Bensurto, ay itinalaga na yan. Kabayaran dahil nakipagsabuatan siya kay Lisa, yan po ay naging ambassador na ng Turkey after nilang tinanggal yung dating ambassador na si Algabre. I'll talk about that later para hindi tayo malito. Okay, July 12 of 2022, ito po ay pinush ni Bensurto Jr. ang Office of what? Consular Affairs. Alright? Ano sabi dito? Okay. OCA, Office of Consular Affairs, respectfully informs the Acting Secretary of Foreign Affairs that RTC Branch 108 of Pasay City issued a court order dated 4 of July directing the department to cancel the Philippine passport of the mother of the kids. Ngayon, mga palangga, pinakancel nila. Alright? So that was July 4. July 12 yung utos. Okay, fast forward na tayo. Okay? Fast forward na tayo, mga kababayan. Dumating ang panahon ng... Teka, wait. Dali Okay. July. Okay? Pagdating ng July na yon, mga palangga, ay nireport pa ng kampo ni Lisa sa Interpol itong nanay para lalong magipit, para gipitin at yun na talagang mahuli or ma-extradite pabalik ng Pilipinas. Pero good thing hindi naman nagwagi yung kanilang paglagay sa Interpol. For whatever reason, hindi nila nadukot yung nanay. So ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ko nga, napakahayop nitong si Liza Smugs na ito. Alright? Maliban dito sa custody case na final nga nila, then meron pang what? Meron pa pala silang final dito sa nanay ng RA 9260, yung what? Anti-violence against women and their children. Imagine nyo? Ito yung pinamumunuan ni Ontiveros dyan sa Senado, di ba? Dapat isama ni Ontiveros to sa kanyang investigation kung talagang para sa bayan. Okay, mas-segue ko lang. So ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman ninyong lahat. Dahil kinancel na nila ang pasaporte ng nanay. July 17 ay pinlano na ni Lisa Marcos, ni Chua, ang extraction o pagdukot sa mga bata.
Okay? Okay. So again, ito ha, mga palangga. July, bear with me kasi kailangan ma-deliver ko ng bonggang-bongga ang ating mga information. Okay, July 17, mga kababayan, Sunday, July 17, 2022, ay lumisan ng Pilipinas ang mga miyembro o ang ISAF na kinuntsaba ni Lisa, ni Thor. Sino si Thor? Yung kasabat ni Lisa Smugs, si Chua, ito, teka, tayo ko lang. Dali Sana yung walang hiyang yun? Okay. Hindi natin mapakita. Hanapin ko lang yung itsura niya. Okay. Anyway, si Marcy, okay, sige, wag na lang muna. Okay. So, umalis ng Pilipinas noong July 17 ang mga kinasabwat ni Lisa para dukutin ang mga bata kasama ang kanilang nanay. Okay? So, ang nangyari, mga kababayan, dumating sila sa Istanbul. Okay? Para nga dukutin sa order ni Lisa. Naaalarma siya, natatakot siya na maraming hawak na ebidensya ang nanay na magsasangkot sa kanya sa kanyang mga illegal activities, sa kanilang mga katiwalian ni Chua. Kaya kasama po, ayan, Marcelino Cotamura, okay? Yung si Thor na sinasabi ko, na pinakita ko sa inyo ang picture no nakaraan. So ngayon mga kababayan, July 17, dumating sa Istanbul ang grupo ng ating mga ISAF military sa Pilipinas, or we call it military attaché. Ngayon mga kababayan, noong July 19 of 2022, dahil nga ang mga inutusan ni Liza na mga military attaché para dukutin ang mga bata, pati ang nanay, ay nasa Istanbul na. Doon ngayon natin ipapasok yung boses ni Social Secretary Bianca Zubel. Okay? Na pinipigilan niya o humingi siya ng tumawag siya kay Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng mga pwesto sa ISAF. Okay, pakinggan natin muna para mas ma-explain ko ng husto. Ito po ang boses ni Bianca Zubel. Okay, wait. Here, Social Secretary Bianca Zubel, go. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay, mga kababayan. So narinig ninyo. So yung date na yan, ang boses yung boses na yung audio voice na yan ni Bianca Zubel ay July 19 of 2022. Sinasabi niya diyan na wag munang magpalit ng wag muna magpalit ng chief ng ISAF kasi nga nasa Turkey, nasa Istanbul na ang mga military attaché na inutusan nga nila na dukutin itong mga bata, pati ang nanay actually, mga pala, para pabalikin sa Pilipinas para magurgur nila. So, yun yung scheduled nga ng turnover between Major General ni Imbra, okay? At papalitan ni Brigadier General Teofilo, okay? Na magiging chief ng ISAF. Ngayon mga kababayan, pinapahold niya, di ba? At ang nangyari dito, mga palangga, nung nalaman, okay? After a couple of days, nung nagkaroon na ng pagpapalit ng chief sa ISAF, ay
nalaman nga sino to, Brigadier General Teofilo na yung pagpapadala sa mga military attaché ni Lisa, ni Thor, okay, yung alias Thor, and also ni Chua dahil magkakasabwat sila, ay unauthorized o illegal na walang travel order mula sa AFP at sa DND. Walang aprobadong travel order. Yun ay talagang ginawa ni Liza as Araneta. Inabuso niya yung batas, inutusan niya yung mga taga-ISAF, yung mga military attaché, dahil nga umiikot ang kanyang kipay. Dahil idadrag siya, not idadrag, dahil maari na ang nanay ay may ebidensya na magbubulgar sa buong mundo kung gaano kademonyo o nilapastangan ni Lisa ang batas kasama ang kanyang mga kasabwat. So nung nalaman ni Brigadier General Teofilo na unauthorized yung pag-deploy nila doon sa mga military attaché sa Turkey para nga dukutin ang mga bagets, mga palangga, and also mga kababayan, even the ambassador that time na si Mariel Algabre ay nagtawag din. Okay? Tumawag din, in-inform niya ang AFP na bakit may mga military attaché sa Istanbul na hindi nakipag-coordinate sa kanila or illegal. At sinasabi ng mga military attaché para dukutin ang mga bata, sinasabi nila sila ay inutusan ni Liza Araneta Marcos. Ngayon mga kababayan, grabe. Alright? Ang sinasabi ng ambassador, ang sinasabi ni Teofilo na baka magkaroon, okay? Baka magkaroon ng epekto ito sa relasyon ng Turkey at ng Pilipinas kasi nga, Turkey government. Kasi mga kababayan, ito ay what? Illegal. 'Di ba? Hindi siya sa tamang proseso. Illegal na ginawa ni Liza Ahas Araneta Marcos. Ano ang nangyari doon? Dahil nag-resist si Teofilo at itong si pangalan nito, yung dating ambassador, okay? Si Algabre, later on ay pinagtatanggal sila sa trabaho. Right? Not only that, okay? Ang eksena dito mga kababayan, dahil nga itong si Teofilo ay iniiwasan niya na hindi magkaroon ng problema ang Pilipinas at ang ating ang government ng Pilipinas at ang Turkey, mga palangga, ay inano niya itong extraction na to na dapat hindi ito ituloy kasi nga bawal ito. At bawal, talagang bawal. Paglalapastangan sa batas, paglalapastangan sa karapatan ng mga bata, sa karapatan ng kanyang ina. Ngayon, nagalit si Liza Ahas, galit na galit ang Jutang Gimenez. Kaya naman, mga kababayan, tinanggal si Brigadier General Teofilo. 3 months lang siya nag-serve. Actually, barely 3 months lang siya sa opisina dahil siya ay ginawa niya ang kanyang trabaho. Dahil siya ay inisip niya na ang gobyerno ng Pilipinas at ang gobyerno ng Turkey ay magkakaroon ng backlash o hindi pagkakaunawaan kung gagamitan ng dahas o abusuhin ang batas sa pagdukot ng mga bata at ng nanay. So, tinanggal yon si Mr. Sana magsalita itong mga military person, yung mga high-ranking officials natin, you know? I don't know. Hanggang kailan kayo magtitiis, mga sir, mga ma'am? Isang babaeng ahas ang kumukontrol sa inyo. So ngayon, mga palangga, ang nangyari dito, ang isang mataas na general na ginampanan niya ang kanyang trabaho at hindi ipatupad ang utos ni Lisang illegal, tinanggal pa sa kanyang trabaho. At I believe, mga kababayan, pati yata yung mga inutusan niyang military attaché ay pinagtatanggal niya rin later on. Pero mga palangga, ang nangyari dito, di ba kanina natandaan nyo, July 17, pumunta ang mga military attaché para dukutin ang mga bata. August, September, October, November, December, January, hindi pa kaagad-agad nadukot pala ang mga bata pauwi ng Pilipinas. So from doon ang mga ang mga
military attaché. But, ano ang nangyari? Noong August of 2022, mga kababayan, nabanggit ko kagabi, sa dormitoryo ng mga bata ay pinuntahan ng military attaché ng mga kasabwat sa Philippine Consulate General ang dormitoryo ng mga bata at nilinlang ang mga bata, tatlong anak ni Chua, na imimit lang kanila yung kanilang tatay, di ba? At ibabalik din sila sa kanilang nanay. Yung dalawang bata, during that time, 8 to 9 years old. Then, yung mas matanda, okay, nag-resist nga, hindi siya sumama. Kasi alam niya na yun, may isip na siya. I think 13 yung bata. I don't know. Mga ganun yung edad. Alam niya na yung kaguluhan ng magulang niya. So yung dalawang bata na mas, na minor de edad din, yun yung naniwala na hiramin lang sila ng kanilang tatay. Nandoon din si Chua. Kasi planado na ito eh. Tapos, pero ongoing din ang battle nitong mga bata at ng nanay doon sa Turkey about, about related to this issue. So ngayon, from August ay nakuha sila, na-abduct ang mga bata. At, pero doon sila sa Turkey, nakatira pa rin, temporarily, habang tinatago sila sa kanilang ina. At ongoing ang battle nila doon sa bansang Turkey. Pero, wala na sa kustodiya ng nanay itong dalawang bata. Hindi niya alam kung nasaan. Alright? Come January of 2023. Okay? January of 2023, to be exact, January 6 ay nagkaroon ng hearing doon sa Turkey. Para nga dito sa mga custody-custodian ng mga bata, mga palangga. Okay? At during that time, active pala yung travel ban ng mga bata. Travel ban. Okay? Hindi makatravel ang mga bata from August nung sila ay kinuha sa dormitoryo hanggang January 6. Then January 7, I don't know kung anong ginawa ni Lisa at ni Chua at ang mga kasabwat sa Turkey government na lift yung ban noong January 7 of 2023. Kaya naman ang dalawang minor de edad ay dinala po sa Pilipinas hanggang ngayon. Inilayo sila sa kanilang ina. Okay? Pero hindi natatapos ang kalbaryo ng mga bata. Yung traumatic experience na kinuha silang sapilitan, yung isang panganay na anak ay nagre-resist dahil ayaw sumama sa kanyang tatay dahil alam niya na nasa peligro yung kanyang buhay. You know what I mean? So, nangyari doon mga palangga, eager na eager si Lisa na talagang i-extradite ang nanay. At ang nakikita natin dyan, para gurgurin. I believe, based on sa mga information natin, it's really not about the kids. Kumbaga, ginamit lang ang mga bata para i-extradite itong nanay kasi maaring o maraming alam sa illegal na gawain ni Liza Araneta Marcos. Kung naririnig ako ng mga military, naririnig ako, okay, the eldest resist, sabi ni Ina Tupas. Baka si Ina, mukhang alam ni Ina, di ba? Yes, nag-resist siya, hindi siya sumama. Mga palangga, kung naririnig ako ng mga military, ng mga pulis, ipagpapatuloy nyo pa ba ang suportahan ang gobyerno ni Marcos Jr. at ang asawa niya na magkasabwat sa pagdukot ng mga bata at pag-fabricate o gumawa ng crime, ng kaso at nag-file ang mga apat na bogus laban dito sa ina para magipit itong nanay, para maiuwi sa Pilipinas, para gurgurin ni Lisa. Huwag ka pa sisiguro, Lisa. Sisikat ka sa buong mundo. I'm telling you. Not only this case, dito sa pag-extract, pati sa Okada, may tanong kanina, maresisikat ka sa buong mundo, tangina ka, iikot na tumbong. At sisigurduhin natin, mga kababayan, na pagbayari ng hayop na ito dahil itong kasalanan nila ni Marcos Jr. Ito ay what? Panghabang buhay na kulong. Kung meron ng bitay, sabi ko nga, gitay
or masahol, sabi ko, kulang ang buhay ng ahas na ito para pagbayarin sa crime na ginawa niya. Paggipit ng isang ina na tumatangis sa pagdukot sa kanyang mga anak. Anong klasing ina si Lisa? Isa ay isang inang animal, isang inang dugong animal. Dahil walang matinong nanay, walang matinong babae na kayang gawin sa isang kapwa niya ina na dukutin ang mga bata para ilayo. But again, that's not the issue actually. The issue, pauwiin ang nanay sa Pilipinas sa pilitan, through extradition, through gawa-gawang kaso, para magurgur nila. Lisa, I believe, yung nanay ng mga bata, kung naririnig mo po ako, sana yung mga ebidensya kung anumang meron kang hawak, you share it, you speak up, and the people will know. At send mo na lahat, send mo sa akin sa Maharlika Network at Proton Mail. Kung naririnig niyo ako, Madam, ito po ang email ko. Maharlika Network at protonmail.com. Okay? Kung may ano lang po kayo, kung mag-trust lang kayo. Pero mga kababayan, eto kaya mafia ang gobyernong ito. Itong expose ko, itodo na natin. Total, gusto naman din nila akong patayin eh. Di ba? Itodo na natin lahat. So I challenge the mother, total, gusto ka rin naman nilang patayin, Madam. Magtulungan tayo para sa katotohanan, para malaman ng buong mundo, para malaman ng mga military, yung mga military na kayo ay nakakaalam nito kung sino man kayo lahat dyan. You have to speak up. Ginigipit na kayo ng gobyernong ito. Sabi ko nga, only one life to live in this world. Hindi kayo dapat matakot sa babaeng ito. Nasaan ang nanay? Good answer. Ay, good question, sabi ni Ina. Somewhere in Europe. Okay? Hindi ko alam kung anong exact location, but somewhere in Europe na wala na sa Istanbul, lumipat na. At napag-alaman natin, I hope nga, I'm looking forward na ma-interview natin yung nanay. I hope meron siyang tumapang siya dahil sa kanyang tumapang siya ng gusto dahil sa kanyang eksperyensya, panggigipit sa kanya nitong gobyerno. Okay? Pagtatanim sa kanya ng kaso, sana ma'am, kung naririnig niyo po ako ay nandito ang mga kababayan and I hope protektado kayo dyan kung saan man kayo naroroon. So ngayon mga kababayan, nakita ninyo ang ginawa ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Inagaw ang kustodiya, pero again, that's not really the issue. Naalarma si Lisa na baka may hawak na isang bomba ang nanay na makakapagtapos ng kanilang ng karir ng mga smuggler, kidnapper, lahat na. Ngayon, mga kababayan, alright? Okay. Yeah, August, nabanggit ko na ito. Ngayon, mga kababayan, kung ano-ano mga kaso ang i-final dito sa nanay na ito. Pero malinaw na sa akin, mga kababayan, dahil sa dami ng information, iba-ibang tao ito ang nagbibigay sa atin ng information para malaman ninyo na itong si Lisa Ahas ay talagang demonyo. At ginagamit, inaabuso ang kapangyarihan. Ginagamit ang presidenteng Kuting. Silang dalawa magkasabwat. Alam din ni Kuting ito. Kasi what? Kaibigan nila si Chua. Lisa, madami kayong sangkot dito. Kailangan niyong pagbayaran lahat ng kahayupan mo. Ikaw ang pinakademonyo sa lahat, sa babaeng lahat. Hindi ka mananalo. Dahil hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, maraming mga kababaihan ang sinasaktan mo, ang tinataniman mo ng kaso, ang sinisindak mo. Pero hindi ako. At I hope hindi yung nanay nito. Huwag po kayo magpasindak. Kung naririnig ninyo ako, kailangan yung lumaban. Since ako, may bounty na yung ulo ko, sasabayan ko kayo sa laban na ito. Total, papatayin din naman nila ako, di ba? But let's make sure na hindi na magwagi si Lisa. Kung ang nakikita natin dito mga kababayan, kaya si Lisa ay gustong ipauwi ang nanay kasi I can feel, although walang information na nagbigay sa atin, na nai-report na si Lisa ang kanyang pangalan sa bansang Istanbul na siya ang mastermind ng pangdurukot. And even
kung saan man ngayon itong nanay at ang dalawa niyang anak na kasama niya ay nai-report na rin siya sa gobyerno ng bansa kung nasaan man sila, mga kababayan, na siya ang mastermind. Kaya umiikot ang tumbong nila. And by the way, nai-report ko din si Lisa sa FBI na siya ang mastermind sa paggugurgur sa akin. So alam nyo, kapag ito ay pag-usapan lang ng mga putang ina dyan sa Kongreso at Senado, kaladga rin si Lisa, kaladga rin si Chua, pag-usapan lang ng mainstream media ito, mabilis ang pagtapos sa kuting at ahas administration na ito. Ganito katindi. Gigil na gigil ako, yes. Dahil isa rin akong ina. Imagine ninyo, nadukutin ang anak mo, minor de edad, sa piling mo dahil ginamit ni Lisa Araneta Marcos ang kapangyarihan na ninanakaw nila o ninakaw nila sa bayan para pagdusahin ang mga bata, bigyan ng traumatic experience, bigyan ng burden lahat, ilayo sa kanilang ina. Anong klaseng tao ang pwedeng gumawa nito? Akala ko pang pelikula lang, yung mga, mga gantong klaseng demonyo. Diba? Parang Griselda of the Philippines siya. You know that? Sa Netflix. Ganito ka, mafia ka, sindikato ka, at sisiguraduhin ko, Lisa, habang ako ay may hininga at may dugong nananalaytay sa akin, mananagot kang hayop ka. Mananagot ka sa batas ng Pilipinas, sa batas ng international, sa batas ng Diyos. Mananagot kang buwakan ng ina ka. Kahit hawak mo ang trilyong pera ng taong bayan, mananagot ka. Dahil may ebidensya, nandun sa Turkey, nandun sa Europa, ang ebidensyang inminarka ang iyong pangalan na ikaw ay sangkot at isang sindikato na doon na lang sa boses mo na pinarinig ko kanina na inutusan mo ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Louie, di ba? Maria Lourdes. Dapat managot ka, Teddy Boy, managot ang iyong asawa, managot ka lahat kayo. Sino pa tong kanina na inappoint ni ni Kuting? Oh, si Henry S. Bensurto, managot kayo lahat. Milagros, sino yon? Ito, yung Mila na binabanggit niya, managot kayong lahat. Dahil nilapastangan nyo ang batas. Kung nilalapastangan nyo ang batas, ano na lang ang mangyayari sa mga Pilipino kung itong leadership ni Marcos Jr. ay kayang mangidnap, mag-extract ng mga batang walang kamuwang-muwang dahil gusto nilang gurgurin ang ina. Dahil maari, sabi ko nga, may hawak na bomba para mawakasan ang kademonyohan ni Lisa. Lingid sa inyong kaalaman, bago pala umupo ang putang inang itong Kuting na ito, ay marami na silang illegal activities. At itong si Chua ay kasabwat nila. Pati yung mga special envoy na inappoint nila, di ba? Yung Maynard Ngo, Tichico, see? Kung gaano ka demonyo, you have to get up, speak up. Kailangan marinig ang boses ninyo. Mga kababayan, I'm 100% sure, sisikat si Liza Araneta Marcos sa pagiging abductor, sa pagiging kidnapper, sa pagiging extractor. Sisikat ka. Ahas, ito ang hinihingi mo. Panggigipit, pasisikatin kita at ng buong Pilipinas, ng buong inapi mo, na ikaw ay isang Judas, nilagpasan mo si Satanas. Ngayon, mga kababayan, okay? Again, yung mga pinagtatanggal niya na mga yung si Teofilo, tapos iba pang mga military na maaring nakaalam o inutusan niya. Diba? Mga inutusan niyang military attaché. Kaya pinagtatanggal mo ba yon? Para what? Or floating sila ngayon? Para what? Para matakot sila? Para, mag-ano sa'yo, mag-kiss as sa'yo? Something like that. You people from the military, sayang naman ang honor ninyo. Diba? Yung mga awards ninyo sa buhay ninyo na kayo ay ginaganito, dinidemoralize ng isang babaeng abductor,
Yes, inaakusahan ko siya. Serious po ang akusa ko kay Lisa Smugs. Kidnapper, extractor, andyan ang mga ebidensya. And I know, kasuhan mo ako dito sa Amerika? Sige, bring it on. I believe, may treaty naman ang Amerika at dun, kung nasaan yung nanay ngayon. Then, magpalitan na lang ng dokumento. Di ba, Lisa? Abogada ka? O sige, magaling ka. Ako, hindi ako abogada. But I am. Nasa side ako ng katotohanan. At ikaw, nasa side mo ang demonyo. Kahit abogada ka pa, lalabas at lalabas ang lahat ng iyong panggagago, ang iyong pagdodoktor ng mga pagtatanim ng kaso, panggigipit, at ginagamit mo ang lahat ng departamento para what? Para mangdukot o mag-extradite. Ito ang plano nyo sa akin. Akala nyo kasi, Philippine passport pa ako. Remember that? Ulit-ulitin ko. Nang sinabi ni Arjen Nieto na kasabwat mo, na pinaaral mo sa London gamit ang PCSO money, gamit ang pera ng bayan na may tutumba ng isang vlogger, then pinafailan mo ako ng case kay Taberna. Warrant of arrest, ito din ang gusto niyong gawin. Sabi ni Taberna noon sa PEP na makikipag-ugnayan sila sa DFA. Okay? At sa US Embassy. Ito ang gagawin nila. Mga palangga. Yes, floating ang ISAP na pinadala sa Turkey, sabi ni Ina Tupas. Pinagtatanggal ni Lisa. Ngayon mga kababayan, itong ang plano nila sa akin. Makipag-ugnayan, di ba? Sabi ni Taberna, yung buwakan ng inang yan, sila ay makikipag-ugnayan sa DFA at sa US Embassy. Kasi this is very Lisa. Pinailan ka ng kaso, warrant of, ng kaso, syempre, nasa Amerika ako, di ba? Alam nyo yan, pinagpiestahan yan ng mga trolls nila kasi yun ang purpose nila to intimidate me. Okay? So, syempre, may warrant of arrest. Paano ako pupunta dyan? Dyan nila pinalang kaso na nag-invento sila ng address para sana mag-request din sila na ipa-extradite. Di ba? They talk about extradition. Di ba? Yung mga trolls sila. Yan ang finifeed ni Lisa sa mga trolls. I-extradite si Maharlika. You know that already. Doon ka nagkamali. Boba ka kasing abogada. Bangag ka kasi. Pulboronic ka. Punong-puno ng kahayupan ang utak mo. Kaya hindi ka makatulog. Kaya nga, di ba? Ang breakfast mo, wine, tequila, vodka, ang pantulog, tulog mo. Kasi hindi ka makakatulog sa lahat ng kababuyan, kahayupan mo. Sisiguraduhin ko, Lisa, pagbabayaran mo lahat ng kababuyan mo sa lahat ng mga Pilipino, sa mga militaring inapi mo, sa mga polis na inapi ninyo. Kakampi natin ang mga matitinong military, matitinong polis. Magsalita na kayo. Wakasan nyo na tong hayop na babaeng ito. Tama ba yan? Magpapadukot? Ay, mag-order ng pagdurukot ng mga bata? Hayop ka? Hindi ka magwawagi. Kahit hawak mo pa ang trilyon. Alam ko, nagdagdag ka na ng hitman para patumba ko. Hindi ka magwawagi, Lisa. Kahit ipatumba nyo lahat ng gusto nyo ipatumba, hindi na mabubura sa isipan ng taong bayan ang mga in-expose ko dito. At abangan mo, marami pa.